Magandang umaga. Pastor Dan Asarcon po uli dito po sa Blessed Hillside, Philippines, Sitio Kabulalaan, Telbang, Alaminos City, dito po sa JHM Nature Camp. At nandito po tayo ngayon sa ating pong simpleng balkonahe sa ating tahanan. Kasama ko po yung aking pong mga pamangkin na ite-train po natin sa araw na ito kung paano po tinatawag po ng magsisidling ng mga iba't ibang klase ng vegetable seed as a start-up po sa ating pagtatanim, lalo na po sa panahon po ng quarantine. So mamaya papakilala ko sa inyo ang aking pong gagawin ngayon o gagawin po natin ngayon. Papakita po namin sa inyo yung simpleng paraan kung paano po tayo po magkakaroon yung mag-i-start ng ating pagtatanim, either po sa tinatawag po natin na urban gardening setup o kahit po sa mga rural area, o yan yung mga tinatawag ng mga probinsya, mga barangay katulad namin. Pero pwede nyo rin gawin ito sa mga syudad, sa inyo pong sa mga tahanan nyo, kahit meron kayong maliit po na tahanan. Siyempre, ang mas maganda po para po maganda po yung starting ng inyo pong itinatanim, mahalaga po yung tinatawag natin pagsiseedling o yung paglalagay po ng ating po mga buto doon po sa mga seedling tray para mas maalagaan natin sa kanilang pag-uumpisa. And then later on, pag malalaki na to, tsaka natin po at ready na po sa yung tinatawag na field, sa fields, doon po natin siya itatanim. Pero kaya mahalaga po yung pagsiseedling. So, samahan po natin yung aking po mga pamangkin ngayong umagang ito na tinuturuan po natin kung paano po mag-prepare ng seedling mix, no, na ilalagay nila sa tray mamaya. Then pakikita po namin sa inyo yung simpleng process nito. So ayan, ayun sila. Ayan, nakaupo sila ngayon at ang ginagawa po nila ngayon ay tinuturuan ko po silang mag-prepare ng yung soil medium, Yan po yung ginagawa natin yung ginagamit po natin sa ating pong seedling tray. It is composed of 1% na ang ratio po niya is 1:1:1. Ordinary garden soil, carbonized rice hull at saka yung tinatawag po natin na cow and then carabao dung na kinompost po namin. At to make it mas maganda po na gamitin po sa ating pong seedling tray, ang ginagawa namin yan, ini-sterilize namin yan by cooking. Iniluluto po namin yan, and then pagka naluto na, dudurugin pa namin uli yan para po mas magandang gamitin po sa ating seedling tray. So gusto ko makilala niya si Casey Kabay. Yan, si Casey. Ayan, si Kiseya. Ayan, si Kiseya po. At pinakabata po natin na tinitrain na farmer dahil nandito po kami sa farm quarantine, naka-farm quarantine po kami, kaya tinuturuan ko maging productive yung kanilang bawat araw. Isa po ito sa pamamaraan. Ayan, yung pong pagtuturo sa kanila sa pagtatanim. So, dadako na po tayo sa paglalagay ng soil medium doon po sa ating pong mga seedling tray. Ayan, ginagawa po ni Casey, ni Kiseya at ni Gemma. Mga anak po ito ni Tristan at saka ni Julia, Yan. So, this is how we make our home quarantine productive, by teaching and training our children to do gardening, Kasi in the future we don't know kung paano mangyayari. Katulad ngayon, hindi kami makalabas ng dahil naka-lockdown, So, ang ginagawa namin, we are going to produce our own food. Ang gagawin namin ngayon, magsiseedling kami ng eggplant or talong, Ang pangalan ng variety ng talong na itatanim namin ay Fortuner. So, first step, Casey, di ba is? Anong ginagawa mo ngayon, Casey? Nilalagay po ang mga daga sa lupa. Soil. Saan? Sa tray. Sa tray. Yan, nilalagay. Kasama si Gemma, kahit si Gemma, Anong ginagawa mo, Gemma? Naglalagay ng soil. Soil. Sige. Kiseya? Naglalagay po ng So, first step sa pagsiseedling, pag naihanda nyo na po yung soil medium ninyo, na sterilized soil medium,
maglalagay na po at nadurog nyo na yon, naiayos nyo na, naihanda nyo na, ilalagay na natin yan sa seedling tray. Diba? Ano yung tinuro ni Uncle Casey sa iyo pagka maglalagay ng soil sa seedling tray? Anong kailangan tandaan? Tandaan na palagi na hindi ko Ha? Huwag masyadong puno, ano? Kasi para ang gagawin na natin hindi masyadong complicated. Ito by experience, simpleng pamamaraan lang. Ano, hindi namin masyadong pupunuin yung ano, tamang-tama lang yung ilalagay namin na soil doon sa seedling tray. Ayan. Tamang-tama lang siya. Sige Casey, punuin mo siya. Tatanggalin yung mga malalaking particles kasi para hindi mahirapan yung ating pong seed na tumubo. Okay. Kulang yata ng ano, soil. Kuha ka pa kasi yan ng soil. Anong susunod Casey dyan? Tapos po, kukuha po ulit ng tray at lalagay po natin dito sa taas at Para para po, ipipress ng konti. opo. Oh, sige, gawin mo yan. At pagkatapos po, ilalagay po natin ang isang tray na wala pong laman at saka po natin ito ipupush. Ipupush gently, ano? Opo. Para mas maging maayos yung ano, yung pagkasiksik ng lupa, ano? Opo. Tama? O sige. Tingnan nyo yung ginagawa na process ng mga bata. Ito yung mga tinuro natin, simpleng strategy sa pagsisidling. Ayan. Okay, at pagkatapos Casey, ano nangyari ngayon? Ayan na po, nakita niyo pagkatapos na na-press ng konti, makikita nyo, ayan na, nakahanda na yung ating pong, kaya kahit na hindi mo to butasan, kasi pag ang yung talong, sili at iba pang mga maliliit na buto, hindi kailangan masyadong malalim. Kasi pag masyadong malalim, hindi po ito tutubo. Mamamatay, mabubulok yung seed. Ayan, kaya tamang-tama. Okay, so nakahanda na yung mga seedling tray ng mga bata. Ayan, nakahanda na yung mga seedling tray pati si Gemma, ating 4 years old na farmer. Ayan, gardener. Nakahanda na. Ayan, si Kisea. So, ang susunod na kailangan natin siguraduhin para siguradong maganda yung pagtubo ng ating seed ay pagkakaroon ng tinatawag na certified seed. Ano? Certified seed, hindi ka nagbabaka sakali kasi ito talagang nagdaan to sa laboratory trials at saka garden trials na talagang magandang klase ng quality ng seed. So ito, gagamitin natin ngayon, itong Fortuner F1 na hybrid na talong or eggplant. Ito ang tatanim ng mga bata kasi based on our experience, mabunga, masarap ang bunga, malambot. Pag pinirito at saka iba pang mga luto, ang sarap nito. Kaya tamang-tama, habang naka-lockdown tayo, hindi makapunta ng palengke, meron tayong kakainin. Ano? Hindi natin alam eh. Sabi nila, abutin pa daw ng ano to, next year, itong quarantine na to, kailangan magsigurado tayo. No? Of course, may paid tayo, pero kailangan din tayong gumawa ng personal na preparation. So, gardening is one very practical way na we can make sure that our family will have tawag dito, food in our table. So, tama ba mga bata? Opo. So, kanina yan, ayan na ngayon seed. Ang gagawin natin para lahat sila makapagsabay-sabay na magtanim, ilalagay natin sa gitna yung seed. Ayan o. Casey, kunin mo nga at ilagay mo sa gitna. Yung ating pong mga seed. Yan yung mga certified seed natin. Binibili po ito sa mga garden supply. Ang maganda dito, itong mga seed na ito, siguradong tutubo. Mataas po ang germination rate nito based on our experience. So, itong buto na yan, 300 seeds yan. Itong tatlong tray na to naman ay 128 ang bawat isa. So, kulang pa ng konti yan. Dadagdagan na lang natin na pero definitely matataniman nila ngayon itong 128 holes na ito, tatlo na tray. Tataniman po natin ng talong. Ayan, sige po. Sige. Ano yung sinasabi mo Casey? Turuan mo yung mga kapatid mo. Kumuha kayo ng isang seed at ilagay niyo sa isang butas. So, gagawin natin, lalagyan natin ng seed. Bawat isang hole, isa lang. Di ba no Casey? Opo. Okay. So, tapos na ni Casey lagyan ng mga buto, yung kanyang seedling tray. Ngayon, ang gagawin natin, yan, nakikita nyo, nandun na yung mga buto doon sa seedling tray ni Casey.
So ang gagawin ni Casey ngayon ay lalagyan niya ito ng seedling mix din sa ibabaw. Ayan, sige, anong gagawin mo Casey? Sige. Yung tinuro ni Uncle. Kailangan kasi dito sa maliliit na buto, wag masyadong malalim. Because by experience, ang nangyayari pagka masyado pong malalim yung pong buto, pag nilagay natin sa seedling tray, hindi po siya tumutubo. Nabubulok yung pong buto, namamatay. Yung ginagawa namin, manipis lang na lupa. Ayan. Tatabunan lang namin siya ng manipis na lupa. Na seedling mix, hindi lang lupa. Seedling mix. Ayan. Tapos para pantay, gagawin lang Casey is. Sige. Gaganyanin lang yan. Dahan-dahan lang para hindi lumipat yung mga ibang seed. Okay? Okay, gagawin lang na ganyan. Agudin mo lang siya ng konti. Ayan. Okay na yan. Okay na. So ayan, natakpan na. Okay? Ang susunod natin gagawin ngayon ay ituturo ko sa inyo yung strategy para yung seed niyo pagka dinilig nyo, hindi siya iibabaw o hindi siya lulubog masyado. Kasi usually yung iba ang problema yun, pagka dinilig nila, dinadala ng tubig yung kaya ang simpleng paraan para gawin ito ganito, tuturo ko sa inyo. Yan. Gagamit tayo ng lumang tela, kahit sa pwedeng t-shirt, pwedeng ito katulad ditong gagamitin namin, sirang kumot o cobre kama, yung bed cover ninyo. Yan ang ginawa namin, pinagputol-putol namin, tapos gagamitin namin yan na pang cover doon sa aming pong seedling tray. Ang reason kung bakit ganito, mamaya ipapakita namin sa inyo. Pag dinilig nyo kasi ito at tumama yung tubig doon sa tela, hindi mahuhukay yung mga seed. Kasi pag hindi nyo ginawa ito, ang mangyayari diyan, pag dinilig nyo siya, iibabaw yung mga buto tapos maaanod, Kaya ang simpleng strategy na yan, okay, based on our experiences, tinakobera namin at kokobera namin ito sa loob ng 4 days. Then after 4 days to 5 days, tatanggalin mo yan kasi ibig sabihin nagge-germinate na, para magtuloy-tuloy. Nakakatulong din itong pagko-cover na ganito para sa mas mabilis na pagpapatubo ng buto at saka at the same time mapoprotektahan nyo po sila sa sobrang init ng araw. So, nakobera na ni Casey, ipupwesto na ngayon ni Casey doon sa lugar na paglalagyan niya para maipakita namin sa inyo kung paano po yung gagawin natin kapag magdidilig. Yan. So ayan, inilagay na ni Casey dito sa aming pong balkonahe. Yung pong ating pong seedling tray. So para makita po natin uli, ginawa namin, gumamit kami ng tela. Ayan. Tapos kinobera namin ng tela itong seedling tray. At ang purpose nito, again, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, pag dinilig nyo siya, ayan, itong mga buto na nandito po sa seedling tray, hindi po siya iibabaw o maaanod ng tubig, sobrang tubig pag nagdilig. Ayan, kaya ipapakita sa atin ni Ate Casey kung paano niyang diligan ngayon niya. Ayan. Sige Casey, diligan mo na. So makikita niya, ayan dinilig niya yung seedling tray. At kung makikita nyo, kahit na malakas yung kanyang pagdidilig sa pamamagitan ng paggamit ng watering can, hindi iibabaw yung buto. O katulad din yan yung mga natapos na namin. Yan. Papakita ko sa inyo yung loob niyan. Okay? So, ayan So, dahil gumamit tayo ng tela, yung mga buto hindi umibabaw. Ayan siya Yan, makikita nyo. Andoon yung mga buto. Yan. Andyan pa rin yung mga buto. Hindi po siya naanod. Kasi kung sa lakas ng tubig kanina, ayan, sa lakas ng tubig, maaaring naanod na po yun. Naanod na po yun kanina. So, dahil dito sa mitela, hindi po naanod. Hindi po nawala. Hindi po na tangay ng tubig.
Ayan. So, maganda po ito. So, ang gagawin ninyo, 4 to 5 days, okay, na nakakover siya ng telang ganun. Pero everyday, anahin nyo pa rin. Everyday, didiligan nyo, tapos everyday din, sisilip-silipin nyo na siya. Okay, pero usually, by experience po, 4 days po, ay pwede nyo na pong tanggalin yung tela dahil nakaready na po yung seeds ninyo, nag-germinate na. Pagkatapos ng ating pong seedling, siyempre itatransplant po natin yung ating pong mga talong. At ito po yung sample nung kung gaano po kalaki siya, yung magiging growth rate. Ito pong nandito sa akin na pong isa sa mga pots ko dito sa balkonahe. Ito isang buwan na po itong mahigit. Hindi, isang buwan po. Nasa isang buwan na po siya, ganito na po siya kalaki. Malapit na rin po ito magpalabas ng mga bulaklak niya. Ginagawa ko para mas maging mabunga, ginagawa namin, natutunan ko ito sa aking research. Tawag dito, tatanggalin mo yung growing point niya pagka lumabas na yung 4 na dahon niya. Ang mangyayari po, magiging mas marami po yung kanyang sanga na maglalabas ng bunga. So, yun po yung sekreto. Later on, didiscuss ko yan sa iba pa natin mga videos. So, kita nyo, itong sample, no? Urban gardening system, sample. Kaya kahit saan, kahit nasa probinsya ka, nasa syudad ka, pwede ka pa rin mag-garden. So, kahit yung mga bata, turuan natin yung mga bata na gawin po nilang hobby kaysa puro tawag dito, kaysa puro po gadget ang ginagawa nila. Let us allow them to appreciate life din, yung totoong mga hobbies na very productive din, no? Tingnan niyo, no? Ito yung mga iba pa naming mga naunang mga talong. Siguro ito po nasa mga 2 weeks pa lang po ito. Laki na, no? Mula nung transplant. Ito naman yung mga bago nating mga seedling ng sili, papaya, pechay. Yun po yung iba pang mga talong natin. Meron din tayong potted na malunggay. Later on, tatransplant natin yan sa mas malaking area kasi ang malunggay, puno po yan. Ayan. Ito, balkonahin natin. Ginawa po natin na imbis na bulaklak, edible potted plants. Mga nauna natin mga talong na tinanim. Yan, at after naman po ng 3 buwan, mga approximately 90 to 95 days, ang magiging itsura po ng inyo pong Fortuner na talong or eggplant will be like this, no? Ang taas po nito, nasa siguro mga 3 to 4 feet na ang taas po nitong ating pong mga nauna na mga itinanim na mga talong. At katulad nga po ng sinasabi ko nung mga nakaraan, kanina, na ito pong mga talong na to, especially ngayon pong quarantine, talaga pong ang laki po ng benepisyo nito sa atin dahil ito po ngayon ang isa sa mga nagsusustain ng ating pong pamilya. Dito po kumukuha ng aming ulam araw-araw halos, no? Yan po, yung talong natin. And kasama na rin yung marami po nating mga gulay na tinanim ko lang po dito sa ating front yard kasi nga gusto po nating ipakita dito yung example na whether nandun ka sa probinsya o yung mga tawag dito, mga taniman na malalaking taniman o kaya naman kahit na nasa syudad ka, pwede nyong gawin po yung tinatawag na urban gardening sa pamamagitan ng paggamit po ng mga iba-ibang klase ng pots or pots po or mga potting mediums, no? Katulad dito sa atin, ito, sample nito, polyethylene bag to. Ang size po nitong polyethylene bag na ginamit ko dito is 7x7x13. At kaya naman po niyang i-sustain yung pangangailangan po ng ating pong talong. Ayan, no? Ayan, halimbawa. So, napakarami po nitong talong. Kaya kahit malaki po kami sa pamilya, di nakakapunta sa palengke, nang laking tulong po nito. Ayan. Tapos meron din po tayo sa taas ng ating pong balkonahe ng mga halaman din. Talong,
iba pang mga gulay. So, tulad ng sabi ko, we are now training yung children natin na mga bata, kahit yung mga bata, lalo na sa panahon ng quarantine na matuto ring magtanim. Kasi sabi nga po ng Department of Agriculture, plant tayo kasi kailangan po namin mag-sustain ng mga pangangailangan po ng lahat ng mga sambahayan sa Pilipinas. Especially yung mga tahanan po natin kapag kailangan may magpatuloy na magtanim, ano? Kasi diyan tayo umaasa sa panahon ngayon, yung pagkain ng sambayanan. So kahit tayo, ano, makakatulong po ito. Alam ko na kapag nagtanim kayo, hindi kaagad tutubo, pero maganda kung mag-umpisa kayo. Ayan. So ito po yung mga sample niyan. Sample po ng ating pong ginagawa na pagtatanim, katulad po ng talong. Magandang variety po ito, yung Fortuner. Ayan. Pagdating sa lasa, masarap din siya. Malambot, hindi siya matigas. Katamtaman po yung laki niya. Tamang-tamang panglaga, pang-ihaw, pang-prito, pang-sahog sa pinakbet at iba pang mga ano, okay din to pagka naging nakumpleto yung laki niya. Actually, maabot po ng malaking malaki siya katulad nito. Tingnan nyo, sample po nito ang haba. Siguro nasa 7 inch po ito. 7 inches. 1 inch by 7 inch. At humahaba pa to, lumalaki pa. Pwede rin siya pang torta. Magiging gano'n na yan. Ayun, namumunga na. Katulad ng mga ginagawa namin dito. Ayan. Namumunga na rin yung mga talong. Katulad nun. Ayan, oh. Malalaki na yan. Yan ngayon ang isa sa mga pinagkukuhanan namin ng kinakain namin dito sa amin pong sariling tahanan. Kasi nahihirapan po kami pumunta ng palengke because of yung pandemic na nangyayari ngayon. No? So, sa mga panahon nito, recommended. Tama yung sabi po ng Department of Agriculture. Plant po tayo. Bata! Okay ba yung experience ng marami ba kayo natutunan ngayon sa ating lesson about seedling, pagsiseedling ng mga buto natin, vegetable seed? So, okay. So, paalam na yung mga bata. Marami pa tayong gagawin ngayong umaga. Magtatanim pa ulit tayo sa mga pots natin. So, ayan po yung mga bata. So, once again, ito po si Pastor Dana Zarcon. Mula po dito sa Blessed Hillside, Philippines, sa aming pong tahanan dito. Huwag niyong kakalimutan, kahit po sa panahon ng pandemiko, maganda po na siguraduhin natin na yung pananampalataya natin sa Panginoon ay laging nandoon dahil ang Panginoon, lalo lang sa panahon na to, kailangan po natin ang tulong niya. Pero of course, kailangan din po natin gumalaw. And one way, practical way na gawin natin produktibo ang ating pong pagkakaroon ng home quarantine, magtanim po tayo. Pati mga bata natututo. At later on, mag-harvest din. Makakadagdag sa ating po pagkain sa bahay. God bless po sa inyong lahat.